So hi friends, ako nga pala si Daisy, 25 years old OFW here in Malaysia. At ngayon nga nakita nyo nakapag-prepare na nga ako dahil nga plano talaga naming mag-jogging today. Pagkatapos ko nga mag-tidy up ng mga gamit namin sa loob, talagang lumabas na kami ng gate kasi mga 7 AM na, kaya bababa talaga kami ng Plaza Arcadia dahil doon kami mag-jogging. At aantayin nga namin doon si Tita Jane kasi nga sasama siya sa aming mag-jogging ngayon. Tatlo lang kami mag-jogging nila Tita Jane ngayon kasi nga sila Tita Tess tsaka si Tita Sally medyo malayo sila sa amin kaya hindi sila kasama ngayon at hindi rin sila lalabas today kasi nga may work sila. It takes 2 minutes nga nung makababa kami dito sa may Plaza Arcadia. Sobrang lawak kasi dito. Dito kasi talaga madalas makikita mong maraming tao talagang nagja-jogging dito. Ito kasi ang pinakamaganda dito sa Malaysia guys. Kahit saang park may makikita ka talagang nagja-jogging. Ito kasi yung ginagawa nilang healthy lifestyle, yung pagja-jogging talaga. Isa na kasi ang Desa Park City na isa sa pinakamagandang park na pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-walking. Makikita mo talaga dito guys, talagang puro yung mga tao dito, healthy lifestyle yung ginagawa nila. Kaya pati ako nga, napapasunod na nga sa kanila. Dumating na nga pala si Tita Jane at ayan na nga siya, papalapit na sa amin. Sumakay pa yan ng bus galing Manjalara. Malapit lang naman kasi ang Manjalara dito sa may Desa Park. Kaya yun, ilang minutes lang yung last time kasi dito rin kami yung area nag-jogging around lang dito sa may sementadong to. Kasi maganda na rin to guys, medyo hindi siya crowded kasi sa ibang side naman kasi sobrang dami na talaga nagja-jogging. Tapos ngayon dito, problema talaga namin yung mga karga naming gamit na dadalhin namin sa Damay kasi pupunta kami ng Damay pagkatapos namin dito mag-jogging. Sa Damay kasi guys, meron kasing bahay doon yung kapatid ni Tita Jane kaya doon kami pumupunta tuwing Sunday, doon kami nagbabanding-banding pagkatapos namin mag-jogging. Nung last nga doon din naman kami ulit pumunta, nagkakaraoke nga kami doon, nagluto-luto lang, nag-food trip lang pagkatapos. Diba? Sino ba naman mag-jogging pagkatapos mag-jogging yung food trip ang gagawin? Kami yun, wala nang iba. Ganon yung trip namin pag magkakasama kami. So, iniwan na nga talaga namin yung gamit namin dito sa may gilid na to kasi nga naman pwede, nabit-bit namin yung karga namin habang tumatakbo kami. Yung mga gamit kasi namin guys, nandoon lahat ng mga passport namin, yung pera namin, yung damit na pagpapalitan namin pag naligo kami doon sa may Damay kasi doon na kami maliligo. Sabi ko nga, pagkatapos nga namin dito mag-jogging, dediretso kami doon, sasakay lang kami ng bus tsaka magti-train kami. Alam niyo ba, diba last time sabi ko doon sa vlog ko, hindi ko pa natatry na magsakay ng train. Ngayon, pinagbigyan ako nila Tita Jen. Siyempre, 1 year ko na dito sa Malaysia guys, di ko pa nararanasan sumakay ng train dito. Kaya ngayon, mararanasan ko na talaga. So, magbabas muna kami para pumunta sa may train station, saka kami sasakay ng train. Pagkatapos nga namin, ilang oras din yung pagtakbo-takbo namin dito guys. Sobrang pagod na pagod ako. Kaya yan, tingnan nyo, pawis na pawis talaga ako dyan. Pangiti-ngiti lang ako pero pagod na ako. At hindi lang yun guys, nagugutom na rin ako kaya hindi na talaga ako nakakapagsalita dyan. Nagkukwentuhan sila Tita Lynn tsaka si Tita Jen, hindi na ako umiimik, pangiti-ngiti na lang talaga ako sa camera pero gutom na talaga ako niyan. At ayun na nga guys, naglalakad na kami dyan, papunta kami doon sa may antayan ng bus, doon sa tapat ng 7-Eleven. Oo, may 7-Eleven din dito sa Malaysia. Naalala ko pa nga, wala pala akong internet kaya bibili muna ako ng load sa may 7-Eleven. Kaya ito, naglalakad-lahad lang kami, medyo ilang minuto lang din yung lalakarin hanggang doon sa may tapat ng bus station na antayan. Good thing na rin din kasi may 7-Eleven dun sa tapat kaya madali na lang para sa akin. Sobrang damdam ko talaga yung pagod kasi masakit pa talaga yung buong katawan ko nito guys. Kasi nga nung gabi niyan nag-workout pa talaga kami sa bahay. Tapos nag-jogging pa ako ngayon kinaumagahan kaya sobrang pagod talaga yung nararamdaman ko ngayon. Sumasakit na talaga yung buong katawan ko pero okay lang yun. Alang-alang sa pagiging healthy ko, gagawin ko pa rin yun. Ganyan talaga. Ganyan ko kamahal yung katawan ko guys. Pagkatapos ko nga bumuli ng load guys ay dumating na nga yung bus na sasakyan namin. At dito nga pala kailangan talaga namin ng card dito. Hindi pwedeng isa lang yung card namin dito, kailangan tagi-isa talaga kayo. Buti na lang talaga suki na ako ng Watson kaya napabili ako ng card sa may Watson na may Touch and Go. Ang Touch and Go kasi guys, ito yung e-wallet nila dito sa Malaysia. Similar lang sila ng GCash na pwede nyong gamitin pag-send ng remittance, pagbayad ng mga bills, ganyan. Kaya may Touch and Go na ako guys sa Watson card ko. Pili ko lang yata yun ng 25 RM. I-convert nyo na lang sa Philippine Peso. Bahala na kayo, hindi ko na sabihin kung magkano. Basta binilo ko yun ng 25 RM. Ilang minuto nga lang guys yung inantay namin sa pagsakay sa bus. Kaya ayun, nandito na kami ngayon sa may train station. Grabe talaga yung exciting ko dito. Abay, syempre, kahit ganitong mga moment lang yung masayang-masaya na ako, ganun talaga kababaw yung kasiyahan. Baka sabihin nyo kasi parang sasakay lang ng train, ganyan na yung ka-OA. Hoy, hindi ako OA guys. Iba kasi talaga yung experience pagka
may mga may experience kang bagong dito sa ibang bansa. Sobrang helpful talaga ng Watson card ko na may touch and go, guys. Kita nyo pati dito, gagamitin talaga yan. Kung wala ka talagang ganyan card, Diyos ko po, hindi talaga kayo makakasakay ng mga bus tsaka train dito. Last time nga nagpunta kami ng Genting Highlands, kung napanood yung vlog ko doon, talagang cashless policy sila doon. Kaya nagulat din ako, sabi ko, paano yung mga hindi nakakaalam na hindi pala pwede ang card? Paano kung cash lang yung dala? Di wala na, hindi nila mararanasan yung Genting Highlands moment. Nung pumunta ako, wala pa akong card, guys, kasi bago-bago pa lang ako dito sa Malaysia. Buti na lang talaga kasama ko si Kuya tsaka si Tita Lynn. Sila talaga yung may card. Pati sa bilian ng mga pagkain, ng drinks, sa kahit saan talagang cashless policy lahat, guys. Kaya ganun. Sobrang hirap talaga pagka nasa ibang bansa, kailangan mo talaga mag-adjust sa lahat ng bagay. Nag-antay pa nga kami ng 2 minutes at ayan, dumating na rin yung train na sasakyan namin. Sobrang na-excite talaga ako. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko, guys. Kasi nga talaga 1 year na nga talaga ako dito, pero ngayon ko lang talaga itatry na sumakay dito. Pati sa bus nga, first time mo sumakay, nakakatawa lang. Napanood ko lang kasi ito sa mga nagba-vlog sa Hong Kong tsaka sa Taiwan. Di ba nga sa Taiwan ganito lang din, may train lang din. Same din sa Hong Kong, kaya ganun, parang gusto kong ma-experience. Sabi ko nga kina Tita Jen, Tita, gusto kong sumakay ng train, gusto kong itry. Kasi diba, nakikita ko nga lang yun sa mga nagba-vlog. Buti na lang talaga nandyan si Tita Lynn na taga-video ko. Ang saya-saya ko lang talaga. At least, yung isang pangarap kong sumakay ng train dito sa Malaysia, inatry ko na rin. Yung dream ko kasi na sumakay ng train dito sa Malaysia, na-fulfill na rin sa wakas. Yap ako, girl. O baka mamaya sabihin nyo, tumayo na lang talaga ako sa buong biyahe. Hindi rin, nakakangalay din ang paa. Kaya naupo na rin ako, okay na rin sa akin yun. And after ko nga mag-moment sa loob ng train, bababa na lang din kami kasi nandito na nga kami. So, yun na nga. So, okay pa naman ako. Natapos na rin yung excitement ko. Kaya dito na talaga, maglalakad na ulit kami pababa ng elevator. Alam nyo kasi yun yung feeling na sinusulit ko na talaga yung moment ko dito sa Malaysia, guys. Ewan ko ba, kasi nga hindi ko na balak bumalik pa dito. Kasi nga ako, gusto ko pang mag-explore sa ibang bansa. Kaya gusto ko pang itry na pumunta pa ng iba. Kaya yung mga ganitong moment talaga, tinitreasure ko na talaga dito. Kasi syempre, ito yung kauna-unahang bansa na napuntahan ko as matatawag kong OFW. Palabas na nga kami ng train station, guys, dahil pupunta pa kami ng grocery store para bumili ng mga lutuin tsaka kakainin namin doon sa bahay nila ate ni Tita Jane. Before nga kami makarating doon sa may bilihan talaga, doon sa may mall, sa may grocery, alam, maglalakad pa kami. Ewan ko, 2 minutes or 3 minutes siguro bago kami makarating doon. Diba? Grabing torture talaga. Yung nag-jogging ka ng ilang oras tapos maglalakad-lakad ka ulit. Sobrang nakakapagod. Pero sa akin kasi, okay na rin yan kasi exercise ko na rin yung maglakad-lakad. Yung mga nadadaanan nga namin dito, guys, paglabas ng train station, dami palang kainan dito, pero puro mga Malay food yata ang binibenta nila dito, guys. After nga ng ilang minuto namin paglalakad, nandito na kami sa may grocery store. Kung nakikita nyo na ito talaga yung pinuntahan namin, kasi dito daw mura yung mga isda, mura din yung mga prutas, guys. Kung nakikita dito, makakabili ka ng 1 kilo na prutas, 2 ringgit lang yung bayad, yung iba naman 5 ringgit, 1 kilo na yun. Sobrang mura ng mga prutas dito, guys. Pati mga gulay, sobrang mura lang din. Sa Pinas kasi ngayon, puro mahal yung mga bilihin. Dito sa Malaysia, tignan nyo naman, makakabili ka ng grapes. 5 ringgit lang yan, guys, 1 kilo na yan. Sabi ko nga, kung malapit lang talaga ang Pilipinas, dito na talaga ako bibili at papadala ko na lang sa Pilipinas, diba? Pwede nga lang sana, guys, gagawin ko talaga yon. Pero hindi, kasi before talaga akong uuwi ng Pilipinas, 2 months before ako umuwi, bibili talaga ako ng ibang mga groceries dito na pwede kong ipadala at ilagay sa box. Lalo na nga sa akin, guys, mahilig talaga ako sa kape. Na-addict na ako sa kape dito na brand ng kape. Ewan ko kung sino yung katulad ko dyan. Mag-comment kayo kung gusto nyo rin ng brand na coffee na Old Town. Guys, sobrang mura lang ng mga kape dito. Tingnan nyo, bumibili si Tita Lynn ng monggo dyan, guys. Kasi yun yung gusto naming ulamin dahil nag-crave talaga kami ng monggo. Lalagyan talaga namin ng bunga ng ampalaya tsaka yung dahon niya dahil marami kaming tanim sa bahay. Kaya kumuha kami ni Tita Lynn. Dito nga, guys, sa areang to, mga bilihan talaga ng isda. Ewan ko ba, nag-a-addict na yung mga isda nila dito kasi namumula na talaga yung mga mata. Panan pa nga kami dito kasi nga namumula yung mga mata. Sinabihan ko nga sila Tita Lynn na hindi nyo wag yung bilhin yan kasi nag-a-addict na yung isda dahil mapula-pula na talaga yung mata. Hindi na yan darating pa nga lang daw yung mga bagong isda nila kaya hindi pa kami umalis dyan at inaantay nga namin yung paparating daw na isda nila. Ang gusto kasing bilhin ni Tita Jane, gusto niyang bumili ng galunggong. Wala namang galunggong dahil hindi pa nga dumarating. Kaya ito yung pinipili namin, yung tulingan talaga. Guys, yung tulingan nila dito nasa 11 ringgit lang yung 1 kilo.
'Diba? Ang mura. Bali, 3 klase nga ng isda yung binili namin nila Tita Jane dito. Bumili nga rin din siya ng isang bangus, tsaka isang tulingan, tsaka ewan ko ng pangalan ng maliliit. Basta yung malalaki ang mata na maliliit na ginagawa nilang prito pag niluluto. Pagkatapos nga namin bumili ng mga monggo tsaka mga isda, naghanap talaga kami ng mga drinks na pwede namin inumin dito kasi nga magpo-food trip kami. Sabi ko naman kina Tita Jane, hindi ako umiinom ng Coke kasi nga bawal sa akin kasi nga nagda-diet ako. Char! Hindi na talaga ako umiinom ng Coke kasi matagal ko nang tinanggal yung pag-inom ng Coke kasi nakakasama din yun sa tiyan ko. Bukod sa mataas na rin kasi ang sugar ng Coke, hindi na talaga ako umiinom ng mga may sugar na kape. Ganun ako ka-health conscious, guys. Ewan ko, nadala na talaga ako. Talagang tinitignan ko na yung mga nutritional facts niya sa may mga likod. Alam nyo ba yun? Yung mga nakasulat-sulat doon, tinitignan ko kung ilang calories ba yung matitake ko pag ininom ko or kinain ko yung isang pagkain. Lahat namin nung kailangan namin chips tsaka mga kaya bumili si Tita Lynn dyan ng pakwan. Guys, 9 ringgit lang ang 1 kilo niyan kaya sobrang mura. Bumili na talaga kami. Sulit na rin yan. Nakaligo na rin kami kaya nagsikain na rin kami dahil dumating na sila Tita Lani. At eto, pagkatapos nga namin kumain, talagang tinodo namin magkaraoke dyan, tsaka nanood pa nga kami ng Netflix. Nung nagpunta pala kami ng Port Dickson, may natira pala kaming red wine ni Tita Jane, kaya ayan, ininom namin habang nanonood kami ng Netflix. At pagkatapos nga namin manood ng Netflix, ako nang inutosan talaga nila magluto dito ng kakainin namin for dinner bago kami umuwi ng bahay ni Tita Lynn. Kaya ayan, ako na yung nagluto, ako na yung nag-volunteer. Ni-slice ko na rin dyan yung pakwan, guys, para na rin makakain na rin kami dahil anong oras na. 5:30 na nito kaya kailangan na namin umuwi. Kailangan makauwi na talaga kami sa bahay, mga 6:30, pwede na rin yun. Si Tita Jane kasi uwi na rin siya ng Manjalara at kami naman sa Desa Park. Kaya ayan, inaantay namin ulit yung train kanina. Naglakad-lakad din kami yan, pamunta ulit ng station. Ayan, buti na lang talaga 2 minutes nung nakarating kami, nandyan na yung train na sasakyan namin kaya hindi kami masyadong nag-antay ng ganun katagal. Dapat nga mag-grab na lang kami pa uwi kaso nga lang dahil maaga pa naman kaya nag-train na lang din ulit kami para daw masulit ko yung pagsakay ko ng train. Grabe ba? Grabe kayo ah. Ayan, pangiti-ngiti na naman talaga ako dyan. Syempre, iba na naman yung saya ko. Ganon. So ayan guys, pababa namin ng train kailangan na naman ulit namin sumakay ng bus kaya eto naglakad kami pababa ulit ng elevator. Ganun lang naman pala kabilis kasi next time daw, sa next Sunday nga ipupunta nga kami ulit ng Damay kasi nga doon magsa-celebrate si Tita Tessie ng kanyang birthday. Actually magbe-birthday siya kaya pupunta ulit kami next Sunday doon kasi magsa-celebrate kami. Diba? Kaya ganun kasi minemorize talaga namin yung daan papunta doon sa Damay na magbabas saka magti-train lang kami ni Tita Lynn papunta doon. Kaya yun lang guys. Thank you for watching again. Bye!